Speaker, distinguished colleague, distinguished sponsor, magandang umaga po. Isa sa pinakadelikadong ginawa ng 19th Congress ay ang defunding ng equity share ng Philippine government para sa mga foreign assisted projects sa 2024 and 2025 General Appropriations Act. Hindi ko na po iisa-isa ng mga proyekto na defunded. Gusto ko lang malaman kung ano ang naging epekto nito sa mga proyekto. Una, may mga na-delay po ba na proyekto? Dahil dito, ano-ano pong mga proyekto ito? Mr. Speaker, dear colleague, tama po, no? Ang na medyo may konting delay nangyari because of the unprogrammed sa mga foreign assisted projects. Dahil po third quarter na po ang nangyari na pondohan, kukuha pa po ng authority from the Bureau of Treasury, then approvean po ng DBM, then the Office of the President. So meron po talagang na bid out na po on the third quarter of the year. Kung naantala po ito, tataas po ba ang project cost? Due to inflation, currency fluctuations, 58 pesos per dollar na po ngayon, mahigit. May mga Tama po yun, babayaran Mr. po ba Speaker. tayong mga commitment fees? Tama po yan, Mr. Speaker, dear colleague, dahil po the inflation rate every month, every quarter tumataas po, the material cost nag-increase and minsan naabutan pa po ng minimum wage increase. And yung may mga prolongation cost pong mga charges na na-incur dahil po dito. On the average po, gaano po kaya ang ilang percent po ng project cost yung tataas po dahil po dito sa mga delays na ito? Di po maiwasan pero more or less mga 20% po ang additional na na-incur because of this delay. For Mr. example Speaker, dear po, colleague. 488 billion pesos po yung cost ng subway plus 20%. Ganun po ba? Tama po, dear colleague. Eh yung wasted development opportunities po, paano natin ito mame-measure? Unquantified pero napakalaki po ng effect. Kamakailan po may kinansila na South Korean loan. Kaya bumaba na ang kredibilidad natin sa ating mga international partners dahil po sa mga ganitong pagkakataon. Ano po sa tingin ninyo? Mr. Speaker, dear colleague, yung sinasabi pong South Korean loan, yan po yata is under the DPWH, under the President's Yes, program. but ang ibig ko pong sabihin, dahil nga dito sa mga proyekto na nadidelay, dahil sa nadidefund, pati po yung ibang proyekto ng gobyerno, hindi lang sa DOTR, sa marami pang iba, ay nagkakaroon na po ng epekto. Ano po sa tingin ninyo ang epekto nito sa mga susunod pang proyekto ng DOTR? Bababa na po ba ang kredibilidad natin? Mr. Speaker, dear colleague, ang effect po niyan is mabawalan po ng tiwala ang mga foreign funders po natin, which kailangan po talaga ipakita po natin na meron tayong isang salita na ipapakita sa kanila. Okay. Ang ibig pong sabihin, dahil po magiging mababawasan ang kredibilidad natin, sigurado po tataas din yung interest rates. Dahil yung ating reputation, may cost din po yun, di ba, sa mga funders, sa mga international funders? Mr. Speaker, dear colleague, tama po yung inyong At magiging mas Comment. mahigpit po ang mga terms and conditions ng ating mga susunod na mga foreign assisted projects. Tama po ba yon? tama po yon, dear colleague. Sa Metro Manila Subway po, 488 billion from
from Japan, ang Philippine equity po ay right of way, relocation and local costs. Without Philippine equity, gaano po ang ilang panahon po madidelay itong Metro Manila Subway? Kung ang tanong po ni dear colleague is kung walang Philippine equity, Hindi po, dahil dito, dahil sa na-defund yung equity natin, yung equity po natin, pambayad sa right of way, sa relocation, gaano po katagal madidelay from the original target? hindi po maka-quantify kung gaano po katagal ang delay, pero napakalaki po ng effect, no? Kung ma-delay po. may target date po kayo ng completion. Yes, Gaano po 2027. katagal yung projected delay from the original completion of the project? The original target is 2027, but due to the unforeseen events na may problema sa right of way is 2032 na po ang new target. 2032. 32. 5 years. 5 years po. Nung dinefund po ito, ano po ang ginawang hakbang ng DOTR para mapalalahanan ng Executive Department para sa laki ng epekto na ito? O wala tayong magagawa? Ganun po ba? Ito pong mga unprogrammed projects ay taon-taon po nire-request po natin sa DBM pagka nagkaroon po ng bagong collection or bagong income based po sa certification na i-issue ng Bureau of Treasury. At ang problema lang po, nakikipag-unahan ang mga ahensya dito po sa DBM. So pagalingan na lang po ito, dear colleague. Salamat po. Pagdating naman po sa North-South Commuter Railway na ang pinanggalingan po ng loan ay ang ADB at JICA. From Clark to Calamba, 873 billion pesos, heavily dependent on foreign loans. Gaano po katagal madidelay ito? At ano po ba yung mga magiging penalties natin dito sa proyekto na ito? Gaano po kalaki ang mga penalties? Estimated na penalties dito sa na-delay na North-South Commuter Railway. Maganda pong katanungan yan, dear colleague, Mr. Speaker. The original target was 2028 for the North-South Commuter Railway. Ngayon po it will be on 2032 po ang target date. 4 years delay po. Tama po, dear colleague. At ilang percent po ng project cost tataas nito? From 873 billion, maaaring magkano po ang magagastos ng ating bansa? Ang expectation for the projected cost for the delay is at 20% additional for the whole 4 years po. Mas malaki po dun sa pondong na defund. Ano po? Tama po yun, dear colleague. Yung pong PNR South Long Haul, ito po ay mula sa China. Na-delay na rin po. Ito po ay nagkakalaga ng $4.6 billion. At yung proyekto na ito ay talaga nang pong struggling na. At talagang ito po ay nakapagpababa na talaga ng kredibilidad natin. Ano po ba ang kasalukuyang estado nito? Mr. Speaker, dear colleague, ang PNR South Long Haul po ay talaga pong wala po pong funder, na foreign funder. So as of now, naghahanap pa po ang department kung sino pong interested na foreign funder. Hindi yung pong China ay nag-back out na, ganun po ba yan? Yes, nag-back out po. So hindi po naumpisahan po ng China Exim Bank. At
ito po ay maliwanag na, na in 2024, more than 200 billion sa ating GAA na nakapondo para sa mga foreign assisted projects ang na-defund. At noong 2025, 157 billion yan ang na-defund sa DOTR. Kung kukwentahin natin, susumahin natin, 350 billion or less yung na-defund. Pero ang epekto po nito, napakalaki pong pagkalugi sa ating pamahalaan. At kaya ako po binabanggit ito upang ito ay maging lesson para hindi lang sa Kongreso, kundi sa Executive Department. Dapat po, kung may mga gagawing ganito ang Kongreso, di po payag dapat ang Executive Department. Dahil meron naman pong veto power ang ating Pangulo. Salamat po. Pupunta na ako sa pangalawang katanungan ko. Pangalawang topic, alam niyo po, yung aking distrito, ang motorcycle capital ng Pilipinas, Grace Park. Kaya po ang aking katanungan ay tungkol sa motorsiklo. Mr. Chair, alam po natin na motorcycle comprise the majority of vehicles on our roads, around 61% nationwide. Sa kabila nito, 7 sa 10 mga road fatalities ay nanggagaling sa motorcycle crashes. 76% ng mga aksidente sa Metro Manila ay galing sa mga aksidente sa motorsiklo. Sa datos ng Philippine National Police Highway Patrol Group mula sa 24,495 vehicular crashes noong 2023, umakyat po ito ng 31,258 2024. Isang malaking pagtaas sa loob lamang ng isang taon. Given these numbers, ano po ang nakikita ng DOTR at LTO na pinakamabisang hakbang upang gawing mas ligtas ang ating mga kalsada para sa mga riders at commuters na umaasa sa motorsiklo araw-araw? Meron po bang pondo sa panukalang budget ng departamento ngayon para dito? Mr. Speaker, dear colleague, tama po yung inyong comment. Unfortunately, wala pong napondohan para po dito sa training at ang department ay humingi po ng tulong sa Kongreso na kung pwede po ay mapondohan at mabigyan po ng priority pong training na inyong panukala. Tumulat na rin po sa LTO para po sa kaukulang additional budget po tungkol po rito sa training. Opo, hindi po napondahan pero alam naman natin na marami sa mga gumagamit ng motorsiklo. Ang naghahanap po buhay sa motorsiklo ay mga low income at urban poor communities. At base sa datos, halos 58% ng mga nahuhuling riders ay walang lisensya dahil hindi nila kayang bayaran kahit na ang 400 to 500 examination fee. Nais ko lang po linawin, mayroon na po bang programa para sa subsidized examination at mandatory training para sa mga riders? Tama po yun, dear colleague. Yan po yung request ng department po na budget. Hindi rin po naibigay. Tama po. Mahalaga po na mapagtuunan ng pansin sapagkat hindi naman po pababa ang bilang ng mga motorcycles. At marami po sa mga Pilipino ngayon ay nabubuhay sa pagmamotorsiklo, either in the logistics sector or in the transport sector. Kaya po, kailangan talagang nating mapalakas yung motorcycle safety and training dito po sa ating bansa. Siguro ay kailangang maikonsidera ng Kongreso ang bagay na ito. Motorcycles have become the dominant mode of transport for millions of Filipinos
due to their affordability, accessibility, and efficiency in traffic congested areas. However, this rapid rise has come at a dangerous level na hindi po dapat baliwalain ng ating pamahalaan. Maraming salamat po. Magandang gabi po. Salamat po, dear colleague. Thank you. Honorable Ariza, Majority Leader. Mr. Speaker, I move that we recognize the Honorable Representative